Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Emperor. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na andun yung may mga kinokontrol ka dito. Sa sarili mo, sa sitwasyon, sa mga iniisip mo. Some of you, iniisip mo na ito yung dapat napat kong tahakin na simulan na gawin. And pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung kailangan sa bawat sitwasyon na gagawin mo sa buhay. Or bawat takbang na gagawin mo sa buhay. Ang mensahe ng card mo, may bagong journey ka dito na sisimulan. Tanda ka na naharapin yon at gawin ko ano yung kailangan doon sa sitwasyon. May mga gumugulo sa isipan mo. And pabalik-balik yun. Tinatry mong alisin yun, sarili mo dun sa sitwasyon na yon. Pinag-aaralan mong mabuti kung ano yung makakatulong dun sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Inaalam mo kung ano yung hakbang na kailangan dun. Marami kang naranasan sa buhay at nagawa mo yun na malagpasan. Sa mga may darating dito na crossroad or bagong pagdadaanan mo. May mga option na binibigay sa'yo pero hindi ka pa handa na magdesisyon. Magulo pa rin yung isip mo, nalilito ka. Gusto mong maibigay yung pagmamahal, yung makakaya mo doon sa mga taong mahal mo or pamilya mo. Some of you, yung past person mo, pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung kailangan gawin para maibalik ka niya sa buhay niya. May darating dito na success towards you, na andun yung masaya ka na ini-enjoy mo, kung ano yung tagumpay na nakuha mo. Some of you, unti-unti ka nang nakikilala do sa mga pinaghirapan mo na trabaho at binigay mo lahat ng makakaya mo para magtagumpay doon. Naguguluhan ka kung ano yung uunahin mo. Either work or pag-ibig. Or sarili mo or yung ibang tao. Nalilito ka kung ano yung dapat mong gawin. Or undecided ka. Or meron ka ditong kailangan na i-balance. Clarify natin the Fool. Three of Wands and King of Cups. Itong tao na to, andun yung pagmamahal niya. Pwedeng nasa malayo, long distance yung relationship, or may hinihintay ka. Or itong tao na to, hinihintay niya, nag-iintayan kayo. Gusto niya man na magsimula uli at ipakita kung ano yung nararamdaman niya. Pero alam niyang there's something there na nahihirapan siyang i-reach. Kasi feeling niya, ang layo-layo mo. Ang layo-layo nung bawat isa. Some of you, iniisip mo na mag-travel or magtrabaho sa malayo dahil iniisip mo andun na mas kikita ka or iniisip mo na baka umunlad ka, mag-success ka pag magtatrabaho ka sa malayo. Clarify natin ang Page of Swords. The Hermit and Ace of Cups. May mga naaalala ka na memories at talagang masaya ka kapag naiisip mo yun.
andun yung pagmamahal. Some of you, naging inspirasyon mo yung mga nangyari sa nakaraan para ibigay sa sarili mo yung pagmamahal at punuan ko ano yung pagkukulang doon. Some of you, may tao dito na nag-i-spy or pinagmamasdan niya palagi kung anong ginagawa mo, inaalam niya kung ano yung nangyayari sa'yo. Clarify natin ng Seven of Cups. The World and Temperance. You're manifesting changes sa buhay mo. Kailangan mo lang na habaan yung pasensya mo palagi at pag-isipan yung mga desisyon na kinakaharap mo. Kasi you feel undecided dito. Naguguluhan ka palagi. Clarify natin ng Six of Wands. Death and Page of Pentacles. Meron ditong darating na malaking pagbabago sa buhay mo. And kung ano yung inaasahan mo na success or matagal mo nang gustong ma-achieve, darating sa'yo. May mga sitwasyon lang na akala mo hindi mo na ma-achieve yun. Kaya hindi ka nagmo-move or pinag-iisipan mo kung ano yung makakaya mo dun sa sitwasyon na kumita, na mapaunlad yung pamumuhay mo. And yung isang move na yun na gagawin mo, malaki yung magiging balik nun sa'yo. Clarify natin ang Eight of Swords. Knight of Wands and the Empress. May tao na pabalik-balik sa buhay mo. At nagpapagulo palagi sa isipan mo yun. Clarify natin ang Two of Swords. Justice and the Chariot. May darating dito na linaw dun sa situation. Some of you natuto ka na sa mga nangyari sa buhay mo. Marami ka ng pinagdaanan at nalagpasan mo yung iba dun na akala mo hindi mo makakaya, pero nakaya mo na ma-overcome yung mga pagsubok na yun. Clarify natin ang Six of Cups. Queen of Pentacles and Five of Wands. Inisip mo, kailan kaya darating yung mga ginawa mong paghihirap. Binigay mo naman lahat ng makakaya mo. Pero, napunta pa rin sa wala. Some of you, iniisip nitong past person na bumalik sa buhay mo at maglaan ng panahon, oras, para sa'yo. Pero, iniisip niya na meron siyang kakompetensya at natatakot siya. Clarify natin ang Two of Pentacles. Ten of Cups and Seven of Swords. You're thinking about to risk. Pag-isipang mabuti kung ano yung mga desisyon. Some of you, nagkaroon ng pagsisinungaling dito. Kaya ngayon natututo ka na pag-isipan or may mga gumugulo sa isipan mo dahil dun sa mga nangyari sa nakaraan. And andun yung pagmamahal mo, hindi nawawala. Pero yung doubt mo, nandun na natili, hindi maalis. Kasi hindi mo inaasahan na mangyayari yun. Some of you, you're taking a risk para dun sa mga taong mahal mo na maibigay sa kanila kung ano yung pinapangarap mo. Yung magiging masaya sila at magiging masaya ka rin. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Focus on service. Your soul desires only to joyfully serve and to swim in a constant stream of bliss. This stream continuously feeds you everything you need. Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation and in all that you do. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung magpapasaya para sa'yo, yun yung gawin mo.
Kasi kung hindi ka naman magiging masaya dun sa gagawin mo, masasayang lang. Kung ano yung desire ng puso mo, yun yung bigyan mo ng focus at attention at gawin mo kung ano yung makakaya mo para mag-achieve or makuha mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Huwag kang susuko at gawin mo palagi yung gusto mo, ipurso mo kung ano yung dreams mo para magtagumpay ka at mag-success sa mga pangarap mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.